ko pong pinapaabot ang aking pong lubos na pagbati sa lahat po ng ating mga kasama dito po sa ating series na pinamagatang God Loves Me in Different Ways. Ako po'y nagagalak na lagi namin kayong nakakasama sa araw-araw po na ating pag-aaral at ako po ay lubos na nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat marami kayo na tumutugon at kasama po natin sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa ika-6 na subject na ng ating God Loves Me in Different Ways at alam ko po na marami sa inyo ay nagpapasalamat at nagagalak na kayo po ay nakakapag-aral ng banal na kasulatan. Alam niyo po, kami po ay nakakatanggap ng ilang mga text messages. Actually, marami po na kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nagbibigay ng kanilang mga reflections at gayon din ang ilan po sa inyo ay may mga katanungan. Yan po ay sasagutin ng atin pong mga kasama sa atin pong pag-aaral. Tayo po ay magpapatuloy sa pamagitan po ng isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat na kami po ay nagpapatuloy sa aming pag-aaral. At ngayon po sa aming gagawing discussion o amin pong pag-aaralan ng inyong mga salita at ang katotohanan, dakilang Diyos, salamat po na ang presensya ng Banal na Espiritu ay kasama namin. Marami pong salamat sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, napakabilis po ng panahon sapagkat tayo po ay dumating na sa ika-6 na pag-aaral. At ngayon po ang pamagat po ng ating pag-aaral ay God celebrates His day with me. Ulitin ko po, God celebrates His day with me. Bakit po? Sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Punta po muna tayo sa isang trivia, bago po tayo pumunta doon sa pinaka-focus ng ating pag-aaral. Gusto ko pong magbigay sa inyo ng ilang mga trivia, yung mga ilang impormasyon na maaring ang ilan sa atin o maaring tayo ay hindi po natin alam na ganito pala, ang mga impormasyon na ito. Ang akin pong isi-share sa inyo ang 10 most celebrated holidays in the world. Marami tayong mga holiday sa buong mundo, pero ayon po sa survey ang 10 most celebrated holiday. Ang una po ay yung number 10 ay Lunar New Year in China and Vietnam. Ito po ay nangyayari din sa atin dito sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar ng sanlibutan, yung Lunar New Year. Yan. Number 9, alam niyo po ba kung yung most celebrated holiday in the world? Yung pong tinatawag na Diwali in India na kung saan ang mga tao ay nagpapailaw ng iba't ibang talagang magaganda yung mga ilaw nila in honor of their God. Yan yung Diwali in India. Ang number 8 naman po sa listahan ng 10 most celebrated holidays in the world ay yung St. Patrick's Day in Ireland. Ito po ay sa Ireland kung saan sila po ay nagse-celebrate, nagdiriwang sila in honor of St. Patrick at sila po ay maraming mga ginagawang mga programa. Makikita niyo po sa larawan na sila po ay nakakulay green. Number 7 sa listahan ay ang sikat na Thanksgiving Day. Alam niyo po ba, hindi lamang sa Amerika ito pinagdiriwang kung hindi sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Ito pong ay number 7 actually sa most celebrated holiday. Ang number 6 po ay ang Easter. Makikita niyo sa larawan, ito po ay larawan ng isang celebration, isa sa mga ginagawa nila tuwing Easter na sila po ay nagpapalaro sa mga bata at meron sila mga daladalang basket at pagkatapos ay nag-iipon sila, paramihan sila ng naiipon ng mga, kita niyo yung parang mga eggs, egg form. Yan po yung Easter at hindi lang po yan sa ibang bansa, kung hindi kahit dito po sa Pilipinas, yan po ay ipinagdiriwang. And to think na yun po ay number 6. Alam niyo po ba yung number 5? Sa most celebrated holiday in the world, yan po yung tinatawag nating Ramadan. At yan naman po ay alam natin na kahit dito sa Pilipinas, ito po ay isang holiday. Walang pasok sa eskwelahan, gayon din po sa mga opisina. Number 4 in the list ay ang Halloween. Wow! Have you realized na ang Halloween po ay number 4 sa listahan ng 10 most celebrated holiday in the world? Guess what is number 3?
Number 3 po ay ang Valentine's Day. I think kahit dito po sa Pilipinas, talagang very special ang araw na ito sapagkat ito po ay araw ng mga puso. Talaga naman pong in love ang mga tao. Hindi lang ito para sa mga sweethearts, kung hindi kahit sa iba pang mga couples at yun sa mga may asawa na. And number 2 in the list ay ang Christmas. All over the world, ito po ay isang holiday na talagang hinihintay ng family at ng mga kaibigan upang kanila po itong i-celebrate. And of course, ang number 1, I think you are right in your guess na ang number 1 po ay ang New Year. New Year is the first, okay? The number 1 most celebrated holiday in the world. Everybody celebrates New Year, di po ba? At maging dito sa Pilipinas, talagang ang family po natin ay naglalaan na tayo po ay magkakasama, we spend family reunions, at sinasalubong natin ang bagong taon ng may kagalakan. Yan po ang ilan sa mga trivia. Ito pa isang trivia. Which countries have the greatest number of public holidays? Alam niyo po ba kung alin sa mga bansa ang may pinakamaraming sineselebrate na public holidays? Tama po kayo, sapagkat yan po ay isineselebrate sa Cambodia. Cambodians enjoy 28 public days off annually. At ang Sri Lanka ay second place po. Meron po silang 25 days off. At ganun din ang India at isang Kazakhstan. Okay? Kazakhstan at ang iba pang mga bansa na sila po ay maraming public holidays. Mahalaga ang holiday sa mga tao. Alam niyo po ba yan, mga kaibigan? Ngayong pong gabi ay pag-aaralan natin ng mas malalim pa ang tungkol dito. And this is another trivia. Did you know that over 3 billion holiday cards are sent every year? Wow! Ngayon po siguro, mga e-cards na ang ibinibigay natin, pero talagang hindi natin nakakalimutan na tayo po ay magpadala ng mga holiday cards, Thanksgiving card, or Christmas card, New Year card, or whatever holiday cards na ibinibigay po natin. And 3 billion po na mga holiday cards ang ini-spend po ng mga tao, and that is every year. At kagaya ng sinabi ko po sa inyo, mga kaibigan, dahil malalim po yung ating pag-aaral ngayon, nais nating malaman alin talaga na ang pinakamahalagang araw na nilalang na sinelebrate ng ating Panginoon. Okay? At ito po ang tinuturing ng ating Panginoon na most important day. Yan po, sa unang aklat ng ating pong banal na kasulatan, mababasa po natin sa Genesis, na nilalang ng ating Panginoon ang buong sanlibutan. God created the heavens and the earth. Sabi po sa Genesis 1:1, ngunit ng ikapitong araw, ang ating Panginoon ay tumigil sa kanyang paglalang at siya po ay nagpahinga. Nagpahinga ang ating Panginoon sapagkat ito pong araw na ito ay kanyang binasbasan, ginawang banal niya po ito. Okay, ang tinutukoy ko po ay ang rest day. Why did God rest on the Sabbath day? Okay, He rested to look over what He created and enjoy it. Yan po. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ang Sabbath po ay bahagi ng Ten Commandments. Okay? The Sabbath is part of the Ten Commandments at mismo ang ating Panginoon ang nagbigay po ng kanyang kautusan kay Moses. Yung 2 tapyas na bato, doon po niya isinulat sa kanyang, mismong ang kanyang daliri ang nagsulat ng Ten Commandments. At ito po ibinigay ng ating Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai upang sabihin sa mga tao ang kahalagahan po nito. So, these are the 10 Commandments. Pinag-aralan po natin yan nung mga nakaraan. Ngunit gusto kong pansinin po natin ang number 4. Sa 10 Commandments, ano po ang sabi? Keep the Sabbath day holy. Or sa ibang salin, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Okay, uulitin ko po. Ang Sabbath ay ginawang banal ng Panginoon
pinagpala niya po at siya mismo ay nagpahinga sa araw ng Sabat sapagkat ito po ay tanda ng kanyang creative power. Ano po? Okay. So, ngunit alam po natin na sa kasalukuyan nating panahon, talagang ang mga tao ay masyadong abala. Okay? They are very busy. Here and abroad, ano po, local and abroad, talagang mga tao po ay napaka-busy. Ngayon pong pandemic, busy pa rin ang mga tao, di ba? At syempre, sa sobrang kaabalahan nila, hindi nawawala na sila po ay nakakaranas ng stress. Alam natin, ang stress ay isang kung paano tayo tumutugon sa mga pangyayari sa buhay po natin. At kapag na-stress tayo, syempre, kasama yung ating damdamin, nagagalit tayo, nalulungkot tayo, napapagod tayo. Yan po ang ilan sa mga nararanasan natin kapag tayo po ay na-stress. At marami sa mga na-stress, ang dahilan ng kanilang pagkakasakit ay dahilan sa stress. Meron pong nagsasabi na research na mamaya ipapakita ko po sa inyo na ang maraming mga sakit ngayon ay stress-related. At ang nakalulungkot po, mga kaibigan, ay dahil po sa kapaguran at sa stress ng tao, marami po sa kanila ang namamatay. Yan po ang talagang ikinalulungkot po natin. Ang sabi po ni Jean Richards, sa isang pag-aaral na kanyang sinagawa, around 80% of visits to the doctor are stress-related. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral po natin ngayon. Makikita natin dito sa slide na stress is thought to cost US industry over $200 billion per year. Okay. So, ang sabi po ay diniklara ito na most lethal diseases of the 21st century. Uulitin ko po, ang sabi ng WHO, World Health Organization, ang stress, isa sa nakamamatay na sakit ngayon pong 21st century. Kaya delikado po, mga kaibigan at mga kapatid. Ang tanong po ay ganito, ang Diyos ba na lumikha sa atin ay may gamot at reseta para sa stress o kabalisahan po natin sa buhay? May gamot po ba ang ating Panginoon sa mga nangyayari itong stress? Of course, meron po, sapagkat binigay sa atin ng ating Panginoon ang kaliwanagan. Ano po? Ang liwanag ng katotohanan ay ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ang tamang daan, ang tamang direksyon kung saan po dapat tayo ay tumungo. At itong direksyon na ito, mga kaibigan, ay ang 10 Commandments. Lalo tigit, binigyan po niya ng emphasis ang nasa ika-4 na utos. Ano po? So, ang banal na kasulatan, dito po, itong banal na kasulatan, simula pa nung unang araw, ito po ay naglalaman ng mga kaibigan ng katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon, kasama na yung ating pong pag-aaral tungkol sa araw ng Sabat. Uulitin ko po, sa Exodo 20, 3-17, may nakalagay po doon na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga. Sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba mga kaibigan? So remember the Sabbath day to keep it holy. Okay? Binigyan niya ng emphasis sa atin ng ating Panginoon na alalahanin natin sapagkat maraming mga tao ang nakalimot na itong Sabbath day ay isang araw na tayo po ay makakasama ng ating Panginoon, na tayo talaga ay magkakaroon ng close relationship. Kaya po ang subject natin ngayon ay God celebrates His day with me. Ano po? So ang Sabbath ay napakahalaga para sa ating Panginoon. Yan ay special na araw. Sinasabi yan na this is the birthday of the world, ang Sabbath. Ano mga kapatid? Ito rin po ang tinatawag na the seventh day, ang 7 araw. Mamaya po, ating pag-aralan kung ito ba talagang Sabbath na ito, ang binabanggit na 7 araw. Okay? Na sinasabi ko po kanina na ito po ay ang birthday ng ating sanlibutan. Sa mga katuwid, ang Sabbath ay tanda ng makapangyarihang paglalang ng Diyos. Uulitin ko, ito po ay tanda ng makapangyarihang
paglalang ng Diyos. So sa araw ng Sabat, ito ang panahon para tayo po ay magsama-sama bilang pamilya, pupunta tayo sa simbahan at tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon sapagkat ating inaalala at atin pong nararanasan ang kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. So ang Sabat, mga kaibigan, this is a special time of fellowship with God to celebrate His special day. Kaya pumupunta tayo sa church at tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, nag-aawitan, nag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan po ang binabanggit sa Exodo 20:10. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang tanong po sa atin ay ganito, alin bang araw ang araw na ito ng Sabat? Baka po kasi nalilito ang marami mga tao. Sa katunayan, marami po ang mga taong nalilinlang sapagkat hindi yung tamang araw ang kanila pong ipinapangilin. Kaya po sasagutin natin ang tanong na ito. Alam niyo po, ang Sabat ay galing sa original na language na Shabbat. Shabbat. Na ang ibig sabihin po ay cessation or time of rest. Kahit po sa dictionary, pag tiningnan nyo ang araw ng Sabat, yan po ay mababasa nyo na ang Sabat ay, this is a day of rest. Kaya po, binabanggit sa Heneses 2:1 na ang ating Panginoon ay nagpahinga, binasbasa niya ito, at kanyang ipinangilin. So, the seventh day of the week, Saturday, is the day of rest and religious observance among Jews and some Christians. Ayan. So, ang tanong po, merong, ito'y napahayag sa Converts Catechism of Catholic Doctrine. Meron po doong yung Q&A, question and answer. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the seventh day. Is the Sabbath day. Ito po ay mababasa natin sa katekismo ng Iglesia Katolika. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa makatuwid po ay itinransfer. Talagang alam po ng Iglesia na ito talaga ay Sabado, ngunit inilipat po mula sa Sabado papatungong Linggo. So, ang Catholic Church po ay for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. So, ang akin pong binabanggit sa inyo mga kaibigan ay ang history. Wala tayong, hindi nirerespeto natin ang ibang pananampalataya, ngunit nais po nating makita dun sa history. Bakit nalipat? Bakit nalipat sa Sunday? Sapagkat ito nga po ang nakatala dito sa Catechism. At may binabanggit po sa isang libro ni Cardinal Gibbons, page 179. If the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right in observing Saturday with the Jews. Okay, is it not strange that those who make the Bible their only teacher should inconsistently follow in this matter the tradition of the Catholic Church? Tingnan po natin ang sagot. Okay? But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, isn't it curious that non-Catholics who profess to take their religion directly from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? Maliwanag naman po sa atin, Alam niyo po ba na kanina binanggit ko po sa inyo na inilipat ang kasagraduhan ng Sabado patungo ng Linggo. At mismong sa Pasyong Mahal, page 2, ay binabanggit po, tingnan niyo po yung ika-4 na stanza. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin at kalimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So talagang marami pong nagsasabi sa history na talagang ang seventh day ay yan po ang Saturday o yan po ang Sabado kung sa Tagalog. Marcos 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. So ang ating Panginoon ay ginawa niya na magkaroon ng pangili na Sabat, yan po ay para sa atin at hindi tayo
para sa Sabat o nang dahil sa Sabat. Makikita din po natin ito sa panahon ni Moses na kanya pong inilabas mula sa Ehipto ang mga Israelita, di po ba, nandun sila sa ilang, wala silang pagkain, kaya sa panahon ni Moises, ginawa ng Diyos na madaling matutuhan ng tao ang utos tungkol sa Sabat. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Exodo 16:26, 6 na araw na inyong pupulutin, ang mana, yan po, datapot sa ikapitong araw ay Sabat, hindi maghuhulog ng mana mula sa langit. Ipinakita ng ating Panginoon na sa ikapitong araw walang mahuhulog na mana mula sa langit sapagkat ito po ay araw ng Sabat. Ito ang araw kung saan ang ating Panginoon ay makikipagtagpo sa atin at tayo po ay sasamba sa Kanya. Sa ika-6 na araw, mamulot kayo ng doble sapagkat sa araw ng Sabat ay walang mahuhulog. Yan po ay nakatala sa Exodo 16. Tingnan, kung kayo may banal na kasulatan, basahin niyo po yung buong chapter na yon at makikita po natin kung papaano ipinaliwanag at binigyan diin ng ating Panginoon ang tungkol sa araw ng Sabat. Ang iba'y sumunod, ang iba naman po ay hindi. Kaya po, makikita natin sa talatang 28, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. Mismong ang mga tao na po ang sumalansang sa pangingilin ng araw ng Sabat. Okay, ang panahon ng crucifixion ay nagtuturo din po sa atin na ang Sabat ay ikapitong araw at ito po ay ang Sabado. Kaya makikita po natin dito na doon sa Lucas 23:54 at 55 ay ang sabi po dito at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay yung una pala at nooy araw ng paghahanda. Yan po ay Biyernes. At nalalapit na ang Sabat at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Noon po ay araw ng paghahanda, yan po ay araw ng Biyernes. At sila'y nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Kita niyo po ng crucifixion ng ating Panginoon. Kaya po, Lucas 24:1, datapot nung unang araw ng Sanlinggo pagkaumaga ay nagsiparoon sila sa libingan. May dalang mga pabango na kanilang inihanda. Kailan po sila bumalik sa libingan? Unang araw ng Sanlinggo. Ito po yung tinatawag nating Easter Sunday. Okay? Ngunit nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. No? Sa talatang 2. So, ipakikita ko po sa inyo sa slide na ang araw ng paghahanda ay araw ng Biyernes. Yan po, namatay ang ating Panginoon, araw ng kapahingahan, Sabado ang Panginoon natin, Jesus ay nasa libingan at nung unang araw ng Linggo, yun po ay ang Sunday, siya po ay muling nabuhay. Maliwanag na kahit sa crucifixion time ng ating Panginoong Jesus ay ipinakilala ang araw ng Sabat. Ano po? So, ipinako si Jesus sa krus nung araw ng Biyernes, siya po'y namatay, nagpahinga si Jesus sa libingan, at nabuhay na muli si Jesus ng araw ng, ng Sundays. Ang tanong po, si Jesus ba'y nangili ng Sabat? Kumusta ang kanyang mga apostol at ang mga unang tagasunod? Tingnan po natin. Kung nung ang panahon ni Jesus ay siya po'y nangili ng araw ng Sabat. Lucas 4:16. At siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kaugalian ng ating Panginoon Jesus. Pag sinabi natin kaugalian, ito po ay laging-lagi niyang ginagawa. Na siya po ay pumupunta sa sinagoga at siya po ay, ang sinagoga ay po ay ang church at siya po ay nagwo-worship doon sa araw ng Sabat. Mga gawa, 13 at 14. Kasi ito po ay binabanggit natin. Maging sa Apostol Pablo ba at ang mga alagad ng Panginoon ay nangili ng araw ng Sabat? Ito po ang sinasabi sa talata. Nagsitulak nga sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga ng Pamphylia at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapot sila. Okay? Pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo.
Sa makatuwid, maging si Apostol Pablo at mga alagad ng ating Panginoon ay, sila ay nangilin ng araw ng Sabat. Maging ang ating Panginoon, Ang tanong po sa atin, hanggang kailan mananatili ang Sabat? Ang Sabat ba'y ipangingilin pa rin sa langit? Okay, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking dilikahin ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sa makatuwid, maging sa langit, ay ating ipagdiriwang pa rin ang araw ng Sabat na kasama ang ating Panginoon. Isaiah 66:22-23. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Tayo sumasamba sa Panginoon sapagkat pinasasalamatan natin siya, pinupuri natin siya. Mga kaibigan, mahalaga ang ating pag-aaral ngayon. Binanggit ko sa inyo kanina na ang araw ng Sabat, ito po ay nagbibigay sa atin ng physical rest, spiritual blessing. Ayan, ang sabi po sa Mateo 11:28, magsaparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kay aking papagpapahingahin. God is the author and God is the giver of rest and peace. Kaya po magpasalamat tayo, mahal tayo ng ating Panginoon, kaya't ibinigay po sa atin ang araw ng Sabat. Kaya po ang araw ng Sabat, Sabat is God's gift of rest for the restless. Sa mga nai-stress, at kahit hindi ka stress sa tuwing araw ng Sabat, mga kaibigan, tayo magpapatuloy na sasamba sa ating Panginoon at ilalaan natin ang ating pong sarili, ang ating atensyon para sa pagsamba at pagpuri, pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Maliwanag po ang binabanggit ng banal na kasulatan, maliwanag binabanggit ng history. Ngunit sa panahon ngayon, mga kaibigan, maraming mga tao ang naliligaw ng landas sapagkat ipinangingiling po nila ay ang unang araw ng Sanlinggo. Walang iba kung hindi ang linggo na hindi naman po ito ang sinabi sa banal na kasulatan. Ang sabi sa banal na kasulatan ay ang araw ng Sabat. Kaya mga kaibigan, ang ating Panginoon ay kumakatok sa puso natin. At nais niyang buksan natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan upang tanggapin natin siya, gayon din ang kanyang turo at ang katotohanan. Ang sabi po sa banal na kasulatan, kung ako'y iyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa makatuwid, mga kaibigan, kung mahal natin ang ating Panginoon, susundin natin at ipangingili natin ang araw ng Sabat. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan na aming pinag-aralan. Kung papaanong ibinigay niyo sa amin ang araw ng Sabat, na ito'y tanda ng inyong paglalang at kabutihan sa amin. Tulungan niyo po kami na maging tapat kami sa inyo at amin pong alalahanin, ipangilin ang araw na ito ng Sabat sapagkat kayo po ang lumikha sa amin at kayo nagbibigay ng lahat ng mga pagpapala. Maraming salamat po na ang aming pag-aaral na ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan, ng kabuluhan at ng pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buhay kong ito'y walang katiyak.
hirap at tusa, karamay ka, wala nang nais pa, basta't kasama ka, basta't kasama ka, pagmamahal